ngayon dyan para sa Sara Movement. Dyan po sa lungsod ng Cebu City, sa pamumuno ata ni isa sa mga namumuno dyan, si Boots Evangelista, at nandiyan din ang grupo ng Sigaw Lehitimo, na sila po ang kumanta ng Ran Sara Ran. Napakaganda nung kantang yan. Kaya doon po sa, may nag-message sa akin from Hong Kong. Ang sabi sa akin, nyo, paano namin mai-invite yung Sigaw Lehitimo? Ang sabi ko, ganito lang ang sagot natin. Sila po ay i-message nyo sa kanilang Facebook account. Sila po ang i-message ninyo kung gusto nyo po siyang i-invite. Kasi sila ini-invite na po ngayon ng mga ibang grupo. Yan mga OFW, kagaya ngayon may mga gathering sa DDS. I-message nyo po sila. Kasi kung anong usapan nyo po dyan, labas po ako. Ang pinangako ko po dyan sa grupo ng Sigaw Lehitimo, gumawa lang kayo ng kanta para kay Mayor Sara at tsak yan. Basta't gandahan nyo lang. Ang ginawa nila hindi lang maganda, galing pa sa puso ang pagkakanta nung ginawa nilang kanta Ito po yung sinasabi ko na Sigaw Lehitimo, na kung saan talaga naman ginagamit na ngayon ng mga DDS supporter yung kanta ng Sara Ran. Ito po yung kanta nila. Papakita ko lang, guys. Salamat sa Sigaw Lehitimo sa paggawa ng kanta. Papakita ko na muna bago tayo mag-start, ha? Duterte Carpio. Yan yung madalas kong patugtog. Marami po ang umaasa sa iyo na ikaw ang magpapatuloy sa magandang ginawa ng ating Pangulong Duterte. Kaya tumakbo ka na, Mayor Inday Sara. Umaasa kami at solido ang aming suporta para sa iyo, Mayor Inday Sara Duterte lang. Yan po, ang gumawa ng kanta. Kailangan ka ng bayan na Sara Duterte. Tuloy-tuloy sa pagbabago. Napango ikaw kapag patuloy na tunay na pagbabago. Mayor Inday Sara. Mamaya, itutuloy natin yung kanta na yan. Itutuloy natin ang kanta na yan. Mamaya lang, mamaya na guys, ha? Siyempre, doon muna tayo sa topic. Bakit mahalaga na ang maging running mate ni Mayor Sara Duterte ay walang iba kung hindi ang dating senador na si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos? Bakit napakahalaga? Unang-una ganito, guys. Si dating Pangulong Marcos, anak niya si Bongbong Marcos. 'Di ba? Anak niya may puso rin para sa bayan. Di po ba? Ngayon, at ito naman si Sara ay anak ng kasalukuyan Pangulo ng bansa natin. Di ba? Na may puso, palaban, may utak, at abogada. Di ba? Bakit napakahalaga? Ang sabi ko kanina, maraming ayaw kay Bongbong Marcos na mga nakapalibot kay Pangulong Duterte. Di po ba? Bakit? Kasi ang iba naman kasi nakapalibot kay Pangulong Duterte, mga oportunista. Yung iba dyan, hindi lahat ng sumasama kay Pangulong Duterte, hindi lahat ng mga nagsasabing suporta sila kay Pangulong Duterte ay totoong supporter. Yung iba po dyan, kilala ko personal, mga oportunista. Kaya ang the best po dyan, mga kababayan, para malaman natin, nang magkahulihan kung sino yung mga kapit kay Pangulong Duterte ng mga balimbing, dapat si Bongbong Marcos at si Sara Duterte ang magsama. The best! Bakit the best? Solid North, solid South, di ba? Dapat magtamdim. At higit sa lahat, si Bongbong Marcos naman matagal naman siyang marami naman nagawa yung mama, di ho ba? Ito po may mga lumulutang na magiging vice daw. Siguro may magagalit sa akin dito. Unang-una, gusto ng ibang mga kapwa natin DDS, si Pangulong Duterte daw ang gawing vice president ni Mayor Inday Sara. Ang sabi naman ng iba, si Gibo Teodoro daw ang gawing vice. May nag-announce na nga yung dating congressman ng Camarines Norte o Camarines Sur, na dating congressman doon, na dating DBM secretary na si Rolando Andaya, magiging vice daw ni Sara ay si dating Defense Secretary Gibo Teodoro. Alam nyo guys, mawalang galang na po doon sa mga kapwa ko supporter ni Pangulong Duterte. Lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion. Lahat tayo, wala naman tayong inutusan. Hindi tayo inutusan ng Malacanang, hindi tayo inutusan na kung sino man dyan na ito lang itatapik.
Di ba? Walang ganyan. Sa DDS Vlogger, may kanya-kanya tayong opinion. Di ba? May opinion si Banat Bay na gusto niya Sara between Pangulong Duterte. Yung iba naman ang gusto. Ako naman, iba rin ang gusto ko. Hindi ko gusto si Pangulong Duterte na tumakbo pa bilang Vice President. Bakit ayaw ko kay Pangulong Duterte na tumakbo siyang Vice President muli ngayong 2022? Simple lang. Si Pangulong Duterte, wala nang dapat patunayan. Napatunayan niya na siya ay magaling na leader. Napatunayan na ni Pangulong Duterte na siya ay may nagawa sa bansang Pilipinas. Tapos na. Di ba? Marami nang napatunayan si Pangulong Duterte. Para sa akin, guys, may edad na si Pangulong Duterte. Di ba? Bigyan natin ng pagkakataon si Pangulong Duterte na makapag-enjoy ng pribadong tao. Di ba? Bigyan natin siya ng pagkakataon na makapagpasarap sa buhay niya. Di ba? Bakit bibigyan pa natin si Pangulong Duterte ng sakit sa ulo? Bakit kailangan natin patakbuhin pa si Pangulong Duterte bilang Vice President? Bakit? Dahil maraming sipsip? Maraming gusto na ayaw mawala sa gobyerno? Masakit mang sabihin. Ang sabi ko nga kanina, maraming dumidikit kay Pangulong Duterte na sinasabi, suporta kami sa'yo, mahal na Pangulo. Di ba? Suporta kami sa'yo. Tumakbo kang Vice President, hindi nag-iingay. Yung mga taong nasa pwesto? Yung mga taong nakinabang kay Pangulong Duterte? Bakit para ipahamak niyo pa muli ang Pangulo? Tama na. Bigyan naman natin ng pagkakataon yung iba. Si Pangulong Duterte, okay na. Marami siyang nagawa. Ako, supporter ako ng Pangulo. Pero, but this time, iba ang tono ko sa usapin pagka-Vice President. Iba. Bigyan naman natin ng pagkakataon yung iba. Pero sa pagka-Pangulo, Sara Duterte. Si Sara, para sa akin. Pero, yung magsasabi dyan, dapat ang maging katandem ni Sara ay si Pangulong Duterte. Ang pangit ho nun. Ang pangit mo bakit? Naging Pangulo ng bansa? Bababa ka sa level na pwesto? Ang pangit. Di ba? Ang pangit. Tama na si Pangulo ay Pangulo. Di ba? Bigyan natin ng pagkakataon yung iba. Ang gusto lang naman na patakboy si Pangulong Duterte bilang Vice President, yan yung mga tao na mga gustong sumipsip. Na gustong sumipsip. Gustong ayaw mawala sa pwesto. Kasi, minsan nga sinabi ni Senator Bongo, iba ang ugali ni Mayor Sara. Kung si Pangulong Duterte ganito ang ugali, mas matindi yung anak. Di ba? Mas matindi si Sara. Kung magsalita, kung mag-utos, mas matindi. Ayaw niya ng mga sipsip. Yan si Pangulong Duterte, ayaw din ng ganyan. Pero guys, 70 plus na si Pangulong Duterte. Hindi ko naman sinasabing hindi niya na kaya. Hindi ko po sinasabi yun. Ang sa akin lang mo dito guys, bigyan natin ng pagkakataon si Pangulong Duterte maasikaso yung kanyang pagiging pribadong tao. Ma-enjoy niya ang kanyang sarili. Di ba? Lahat ng politiko, pangarap, maging Pangulo. Di ba? Lahat yan. Narating na ni Pangulong Duterte ang tugatog ng pagka-presidente ng bansa. Bakit kailangan natin hayaan na patakbuhin pa siya na kung sinong mga ungas dyan? Para saan? Kung talagang destiny pa ni Pangulong Duterte na bilang maging vice, okay lang. Di ba? Tadhana yan eh. Pero para sa akin, wala na eh. Pangulo na siya. Bakit? Ano bang gusto natin mangyari? Maging gaya siya ni Gloria Arroyo? Maging gaya siya? Na kung saan naging 9 years na naging presidente si Gloria Arroyo, tumakbo bilang congressman? Di ba ang pangit? Pag presidente ka na, okay na, naibigay mo na ang pinaka-the best mo na trabaho. Binigay mo na ang iyong oras, panahon. Ako, guys, hindi ako bumabalingbing, hindi ako bumabaliktad kay Pangulong Duterte. Putang ina, kahit saan tayo magharapan, sulit ako kay Pangulong Duterte. Pero bilang supporter ng Pangulo, iniisip ko din yung kanyang sarili
na mabigyan niya ng pagkakataon na makapag-happenings man siya. Yung mama walang happenings eh. Nandoon, parating nagtatrabaho yung mama. Kita niyo ang Pangulo. Nung bago-bago ang muka, bilang Pangulo, malusog. Medyo press ang muka niya. Di ba? Kaya po, tigilan na natin yung sinasabing tumakbo si Pangulong Duterte. Huwag niyo nang ipahamak yung mama. Siya na nagsabi, ayaw niya nga patakbuhin si Sara dahil alam ni Pangulong Duterte ang hirap. Ang hirap pamunuan ng isang bansa. Napakahirap. Tama ang sinabi ng Pangulo, ayaw niyang maranasan ni Mayor Sara. Ayaw niya. Pero, gusto niyo ba maranasan uli ni Pangulong Duterte? Pababaan na ang Pangulo sa Malacanang. Gusto niyo magka-problema na naman ang Pangulo? Diba? Bigyan natin siya ng magandang buhay naman. Bigyan natin siya ng pagkakataon na makapag-happenings. Ika nga. Diba? Yung maging private siya nang maranasan niya ang pagiging pribadong tao. Diba? Huwag na natin bigyan ng sakit ng ulo si Pangulong Duterte. Ang the best dyan, magkaisa tayo, imbis isigaw natin na si Pangulong Duterte ay tumakbo pang pagka-vice. Bakit hindi tayo magkaisa? Bongbong Marcos between Sara Duterte. Yan ang the best na tandem. Diba? Parehong bata. Diba? Parehong sariwa. Yun ang ibigay natin. Na pagbaba ng Pangulo, meron tayong maiiwanan na magiging leader na parehong mga may utak. Ako guys, magalit na sa akin yung ibang mga kaibigan ko na gustong itulak si Pangulong Duterte na tumakbo sa pagka-vice. Ako, sasabihin na iba, iyan lang naman ang opinion mo ninyo eh. Wala naman bilang yung sinasabi mo. Wala akong pakialam doon. Pero sa akin, bilang supporter ng Pangulo, nakita ko yung mama eh. Naghirap siya. Diba? Ang laki ng kanyang pinagbago ng mukha. Diba? Bigyan natin siya ng muling pagkakataon na maging pribado. Diba? Ako kay Cayetano, hindi ako pabor dyan. Isa rin hudas yan si Cayetano. Wala akong bilib dyan. Alam nyo guys, ang pwedeng pagkatiwalaan ni Pangulong Duterte para maging running mate ng anak niya, si Bongbong Marcos. Si Bongbong. Si Bongbong Marcos ang pinaka-the best na pwedeng pagkatiwalaan ni Pangulong Duterte na aalalay kay Mayor Sara. Si Bongbong Marcos lang. Bakit? Una-una si Bongbong Marcos, hindi naman dilawan yan. Di ba? Ayaw sa kanya ng mga dilawan. Ayaw ng mga dilawan na makabalik si Bongbong Marcos. Makabalik ang mga Marcos sa Malacanang. Yan ang ayaw nila. Sampal sa kanila yan pag nakabalik si Bongbong Marcos. Kaya naman doon, take note mawalang galang na doon sa isang vlogger na kaibigan din natin. Ngayon kaibigan ko na ito. Dating medyo nagkaroon kami ng konting awayan. I-mention ko ang pangalan si Takero. Napanood ko yung isang vlog ni Takero na wala daw masyadong kakampi si BBM sa mga DDS vlogger. Alam mo ko, Takero, mawalang galang sa'yo Mali ka dyan sa sinasabi mo. Ako, Marcos ako. Marcos ako. Pero, kung binakbakan ko man si Bongbong Marcos ng mga nakaraan, hindi siya ang personal na binabakbakan ko. Ang binabakbakan ko dyan, yung mga supporter niyang makukulit. Oo, yun ang binabakbakan ko. Hindi si Bongbong, hindi si BBM ang inaaway ko. Ang inaaway ko dyan, yung iba na mangilan-ngilan ng mga supporter ni BBM na talagang makukulit. Halos iba minumura ako. Wala naman akong pakialam sa mga putang ina, mga sulit BBM dyan na nagmumura sa akin Kasi katwiran ko, may sarili akong pananaw, marunong akong sumulat, alam ko kung sinong iboboto ko. At noon ko pa sinabi yan, hindi ko binoto si Alan Peter Cayetano. Alam nyo guys, sa totoo lang, yung mga sapatos na nandito sa bahay ngayon, yung ibang pinamigay natin, galing kay Cayetano yan. Galing kay Cayetano. Pero wala akong pakialam sa gagong yan. Dahil bastos ang tauhan niya na minumura ko. Sinabi ko na rin yan kay Kuya Banat Bay. Kuya, okay si Cayetano, ang problema, yung putang inang tauhan yan. Binanggit ko na yun. I think, pinarating na siguro ni Banat ba yun. Kahit naman, dito sa mga DDS supporter po ng mga vlogger, hindi po kami yung isang topic, hindi, magkakaiba ho kami. May kanya-kanyang pananaw. Yun ang maganda rito. Hindi nung panahon ni Gloria, kung anong topic ng isang vlogger, dapat yun ang kumpas din. Dito sa DDS, bahala ka kung ano ang kumpas ng topic ng vlog mo. Walang pakialaman kami rito. Kanya-kanya kaming
ano rito, kanya-kanya kaming opinion. Ganyan sa Duterte Group. Walang pakialaman. Minsan, nagkakaroon ng tampuhan. Minsan, nagkakaroon ng konting sigalot na nagsakakaroon ng sama ng loob. Hindi maiiwasan yan eh. Di ba? Pero naniniwala ako, iisa lang ang damdamin ng bawat supporter ni Pangulong Duterte. Lalo na dito sa social media ng mga vlogger. Iisa ang damdamin namin. Ang pumalit dapat kay Pangulong Duterte ay Duterte rin. Si Sara Duterte din ang papalit. Yan ang pinagkakaisahan namin. Pero sa mga topic, magkakaiba man kami ng opinion kung sinong maging vice president, okay lang yan. May respetuhan kami. Wala kaming awayan. Hindi naiiwasan yung tampuan eh. Parang magkakapatid lang yan eh. Di ba? Pero sa akin guys, hindi ko... May kanina, may nabasa ako nag-comment sa akin, sip-sip daw ako kay Pangulong Duterte. Masyado daw akong pasikat. Alam mo, doon sa putang inang nag-comment na yung Jun Carino, alam mo, kupal. I think hindi ka nanonood sa akin. Baguhan ka lang eh. Kasi kung nanonood ka lang, na matagal ka nang nanonood sa akin, pukin ng ina mo ka, na bobo ka, tanga ka. Anong pangalan ng hindot na to? Hanapin ko ngayong pangalan. Ito yung sinabi ni Kupal. Kupal S. Jun D. Carino. Alam mo, yung pagkatanga mo, wag mong dalhin sa social media. Iwanan mo yan sa bahay mo. Kasi marami ng tanga sa social media. Marami ng bobo. Wag mong dagdagan. Itong John is D. Carino. Alam mo, ang profile picture mo, kumakain ka naman. Hindi ko alam. Saan pumapasok ang kinakain mo? Sa tweet mo? Wag mong gamitin yung pagkatanga mo. Wag. Nakakaawa ang pagiging mangmang mo. Walang gamot sa mga tangang kagaya mo. Pabasa. Unang-una sinabi